Magandang araw mga bata! Ngayon ay magre-review tayo sa Grade 5 Music bilang paghahanda sa 3rd Periodical Test. Maaari kayong kumuha ng ballpen at notebook na susulatan ng inyong mga sagot. Ang ating 10 tanong ay hango sa mga araling anyo ng musika, timbre at instrumentong pangmusika. Handa na ba ang lahat para sa unang katanungan? Ang ating unang tanong: alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa verse ng isang awiting may anyong unitary? A. May 3 verses. B. May 2 verses. C. May iisang verse lamang. At D. Walang verse. Isulat ang titik ng iyong sagot. Ballpens up. The correct answer is letter C. May iisang verse lamang. At para sa ating ikalawang tanong, alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa song pattern ng isang awiting may anyong binary? A. May song pattern na A. B. May song pattern na AA. C. May song pattern na AB. At D. Walang song pattern. Isulat ang titik ng iyong sagot. At ang tamang sagot? Letter C. May song pattern na AB. Para sa ikatlong tanong, alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng awiting nasa anyong unitary? A. Leron-leron sinta. B. Happy birthday. C. Santa Clara. D. Sit-sirit-sit. Isulat ang titik ng iyong sagot. Ballpens up. The correct answer is letter B. Happy birthday. At para naman sa ating ikaapat na tanong, bakit ang awiting sit-sirit-sit ay may tonong nasa anyong strophic? A. May tonong inuulit-ulit sa lahat ng verses. B. May tonong iba-iba sa lahat ng verses. C. May tonong iisa lang at hindi na inuulit. At D. Walang tono. Isulat ang titik ng iyong sagot. Ballpens up. At ang tamang sagot ay letter A. May tonong inuulit-ulit sa lahat ng verses. At para sa ikalimang tanong, si Mang Juan ay isang mga awit. Kaya niyang abutin ang matataas na tono ng mga awitin. Ano ang timbre niya? A. Soprano. B. Alto. C. Tenor. D. Bass. Isulat ang titik o letra ng iyong sagot. Ballpens up. At ang tamang sagot, letter C. Tenor. Ika-6 na tanong, alin sa mga sumusunod ang maglalarawan sa tinig ni Aling Nena kung bakit soprano siya? A. Mababa. B. Makapal. C. Mabigat. D. Matinis. Isulat ang letra ng iyong sagot. Ballpens up. At ang tamang sagot ay letter D. Matinis. Para sa ating ikapitong tanong, alin sa mga sumusunod ang paraan ng pagpapatugtog sa mga instrumentong rondalya? A. Hinihipan. B. Kinakalabit. C. Pinupukpok. D. Pinagtatama sa isa't isa. Isulat ang letra ng iyong sagot. Ballpens up. At ang tamang sagot ay letter B. Kinakalabit. At para naman sa ating ikawalong tanong, alin sa mga sumusunod ang hindi kasali sa mga instrumento ng bandang drum and lyre? A. Ukulele. B. Snare drum. C. Lyre. D. Bass drum. Isulat ang titik o letra ng iyong sagot. Ballpens up. At ang tamang sagot ay letter A. Ukulele. Para naman sa ating ika-9 na tanong, alin sa mga sumusunod ang kilala rin bilang Filipino string band? A. Drum and lyre band. B. Woodwind instruments. C.
brass instruments. D. Rondalia. Isulat ang titik o letra ng iyong sagot. Ballpens up. At ang tamang sagot ay letter D. Rondalia. At para naman sa ating ika-10 tanong, ang mga sumusunod ay mga katutubong instrumento, maliban sa isa. Ano ito? A. Cymbals, B. Kudyapi, C. Gimbal, D. Diu-diu-as. Isulat ang letra ng iyong sagot. Ballpens up. At ang tamang sagot ay letter A. Cymbals. Nakuha mo ba lahat ng tama? Very good! Comment down ha kung ilan ang score mo. Ang ating passing score ay 8/10. At dyan nagtatapos ang ating review para sa Grade 5 Music bilang paghahanda sa 3rd periodical test. Good luck and God bless! Hanggang sa muli! Paalam!